Nagulat naman ang lalaki na si Marquis Time pala ang dumating, at galit na sinasabi ni Marquis Time na hanggang sa huli, pinaglalaban niya pa din ang bulok na politika na yan. Isa siyang nakakahiyang noble ng Ethnal, sumisigaw at sinasabi ng Count Logan na Marquis Time. Ibinente niya ang kanyang anak sa isang homeland na Taxil, ngunit nang ahas siyang bumalik. At sinasabi ng isang Marquis na teka, Count Logan. Siya ang tumawag sa kanya dito. Si Marquis Time ay isang tapat na paksa ng Ethnal Kingdom na tumanggi sa request ni Greed. Samahan niya sila sa kanilang laban para sa kalayaan. Parurusahan nila si Greed at muling itatayo ang Ethnal. Tinatanong ni Marquis Time na kung ano ang sinasabi niya. Bakit sinasabi niya na muling itayo ang Ethnal? Hindi niya ba alam na inagaw ni King Oslan ang trono? Sinasabi ng isang Marquis na ngunit iyon ay isang bagay ng nakaraan. Sa halip na kumapit sa nakaraan, ang prioridad ay ibalik ang bansa sa pamamagitan ng pagluklok sa karapat-dapat na hari. Sinasabi ni Marquis Time na kung yan ang katwiran niya, ano sa tingin niya si Duke Greed, sa tingin niya ba nakulang ito sa kapangyarihan, impluwensya, at katayuan? Ngayong naglaho na ang lahat ng mga descendant ng naunang hari, sino pa ang mas karapat-dapat sa trono? Sumisigaw at sinasabi ni Count Logan na kahit na hindi sila direktang mga descendant, ang maharlikang dugo ay may karapatang dumaloy sa kanila. Ang lakas ng loob niya magsalita ng ganyan, masasabi niyang pumanig na siya sa rebellion, kasama si Greed para sa kapangyarihan. Patayin sila, isa din siyang traidor, may umatake sa panig ni Marquis Time, at sinasabi nito na kung gusto niyang saktan ang Marquis, lagpasan niya muna siya. May nagsasalita at sinasabi nito na ang dumating ay si Laden, ang rising star ng North. Tinatanong ni Count Logan ang mga sundalo nito kung ano ang ginagawa nila, at inutusan niya sila na patayin ang sumugod. At sinasabi nito na mas marami sila sa kanila, bigla na lang may umatake sa mga sundalo ng kalaban, at may dumating at nakangiting sinasabi nito, na kung marami ang mananalo sa mga digmaan, matagal nang nasira ang kaharian na ito. Ito pala si Chris at ang mga kagild nito, nagulat naman si Count Logan at nakaramdam ito ng takot, at nakilala niya ito. Sinasabi ng matanda na ang kalaban, kahit hindi naging sila, at hindi pa nagtatagal. May natanggap sila noon, na isang quest, na isang hidden quest at sinasabi nito na Anti-Greed Alliance, gusto mo bang mawala ang quest? Hindi ito tinanggap ni Chris at sinasabi ng system na permanenteng nawala ang gantimpala sa quest. Sumisigaw at sinasabi ni Count Logan na Viscount Freeze. Akala niya kakampi siya ng Anti-Greed Nobles Alliance, bakit? Umatake na si Chris sa likod at sinasabi nito na huli niya nang pinag-isipan ito. Sinasabi ng naka-red na damit na lalaki na pumusta siya ng malaking pera kay Greed, para hindi siya manggugulo ng mga tanga. Sinasabi ni Chris na patayin silang lahat, upang wala sa kanila ang makapagplano ng anuman sa araw ng pagdiriwang. Nilalamon ng takip silim ang dating Panginoon nito, at ang bukang liwayway ay tumatawag ng bagong pangalan. Nangyari ang insidenteng ito isang linggo bago ang seremonya ng pagtatatag ng Overgeared Kingdom. Inilatag ng Overgeared Guild ang pundasyon ng kaharian sa pamamagitan ng digmaan sa Ethnal at ang Belial Raid. Ito ay isang napakalaking bagay na magiging imposible nang walang mga miyembro na nakatuon sa kanilang mga tungkulin. Gusto ni Greed na gantimpalaan ang mga miyembrong nag-ambag ng mga magical item, ngunit ang mga limitasyon ng oras at mga mapagkukunan ay maliwanag. Napakunot ng kilay si Greed, at sinasabi nito na iilan lang na may kakaibang merito ang dapat piliin, kaya ang titulo ng Founding Contributor ay may tunay na halaga. Sa bagay, may mga tier na reward din ang mga raid. Pagkatapos ay tasahin nila ang mga nagkontribusyon ng may layunin. Umpisahan nila kay Katz, nag-iisang pinigilang niya ang libu-libong sundalo ng Gauss Kingdom, na may puwersang 1,000 lamang, at matagumpay na naprotektahan ang Borneo. Kung bumagsak ang Borneo, maaaring nakipagtulungan ang Ethnal sa Gauss para ihiwalay ang Overgeared Guild. Ang katotohanan na ang lahat ay maaaring tumutok lamang sa digmaan, at ang pagsalakay ay hindi may kakaila, at dahil dyan, nagpapasalamat siya sa kanya. Kahit na hindi niya gusto ang kanyang pagiging agresibo, sinubukan niya pero nitong maayos ng kaunti. Pinrotektahan ni Jeshuka ang Pat Ryan, at pagkatapos niyang makuha ang Red Phoenix Bow, binago niya ang takbo ng digmaan. Hindi nila makakalimutan si Piaro, kung wala siya. Hindi man lang nila pinangarap na manalo sa Belial Raid. At si Asmafel din, bumagsak na sana siya kung hindi niya natalo ang lahat ng maharlika sa labanang iyon, laban sa 100,000. Salamat din sa kanya na dumating siya sa raid sa oras,
at pinigilan ng iba na maubos. Ngunit ito ay nakakalito, ang kanyang mga nagawa ay napakalaki, at siya ay higit pa sa karapat-dapat bilang isang miyembro ng Overgeared Guild. Ngunit dahil sa kanyang ugali, na kumikilos lamang kapag hindi niya mapatunayan ang kanyang halaga. Siya ay may title na Determination of the Number 2, at hindi niya ito mabibigyan ng reward ng masyadong mad alien. Sa bagay, maaari siyang sumangguni kay Lowell tungkol sa mga gantimpala mamaya. Sa ngayon, dapat siyang magsimula sa prep work, sa Redan, sa Smithy. Tinatanong ni Grid si Khan kung kaya niya ang prep work. Tinatanong ni Khan si Grid kung ano ang nagdala sa kanya dito. Sinasabi ni Grid na ang kailangan niya ay ang mga intermediate blacksmiths, pamahalaan ng apoy sa blast furnace, at advanced blacksmith, at tunawin ang mga bakal. At ikaw Khan, sumama at tulungan niya siya, wala na silang masyadong oras. Nagulat ang lahat, at sinasabi ng naka-blue na blacksmith na ipapaubaya na niya sa advanced blacksmith ang smelting. Nagtataka at napapatanong ito kung anong klaseng trabaho ang inihahanda niya. Sinasabi ng naka-brown na blacksmith na hindi niya ba alam ang husay niya. Kung gusto niyang gumawa ng ilang mga gawaing bahay, kailangan ay nasa intermediate level siya. May nagsalita at sinasabi nito na Daddy, napalingon naman dito si Grid at ito pala si Lord. Masaya naman pinakita ni Lord ang kanyang hammer, at sinasabi nito na magtrabaho sila ng magkasama. Sabik na binuhat ni Grid ang kanyang anak, at sinasabi nito na anak, masaya siya na tulungan siya. Siguraduhin niya lang na hindi niya masasaktan ang kanyang sarili. Sinasabi ni Lord na sige Dad, masaya naman tinitignan ni Irene ang kanyang mag-ama. May nilabas si Grid, at sa isip-isip nito na hiniling niya kay Stick na kumuha ng maraming white phosphorus wood at iba pang materyales, para makapagsimula siya kaagad. Ang mga magical item ay lubhang magpapalakas ng paglago ng lahat. Bibigyan niya silang lahat ng pinakamagandang reward. Ilang oras ang nakalipas, sa araw ng funding ceremony. Sa Reinhardt, may dumating na isang karawahe, at may nagsasalita at sinasabi nito na siya ay si Baron Kongs. Naparito siya upang magpadala ng mensahe ng pagbati para sa seremonya ng pagtatatag ng Overgeared Kingdom. Bumaba ito sa karawahe, at tumatawa at sinasabi nito na Great Guy. Ang pagtatayo ng isang bansa ay hindi ang katapusan ng lahat. Hindi na siya makapaghintay, na makita kung gaano siya manginig sa kahilingang magbigay-pugay sa 15 iba pang mga bansa, kabilang ang kaharian ng Gauss. Baron Kongs, Gauss Kingdom, naglakad na si Kongs at sinasabi nito na ang atmosphere ng kastilyo ay lubhang nagbago. Tiyak na pinilit niyang magtrabaho ang mga mamamayan. Ito ay katangahan, ang mga tao ay dapat nagalit sa kanilang hari ngayon. Sa rate na ito, ang bansang ito ay tapos na sa lalong madaling panahon. Napatingin ito sa mga sundalo at sa isip-isip nito na kamakailan lamang natapos ang digmaan, kaya malamang na wala silang mga mapagkukunan, at wala nang natitira. Gayunpaman, kahit na ang pinakamababang ranggo ng mga sundalo ay nakasuot ng magarbong baluti. Sila ay nagbalat kayo upang magmukhang nakakatakot, ngunit ang kanilang mga intensyon ay masyadong halata. At saka nagtayo siya ng rebulto ng sarili niya, tulad ng isang kalunos-lunos na pagtatangka sa pag-idolo sa kanyang sarili. Sa bagay, ipagpalagay na nila, na ang isang Tridor na bastard ay hindi maaaring mag-imbita ng sinumang kilalang bisita sa seremonya, kaya kailangan niya ng gimmick upang makatawag ng pansin. May nagsalita at sinasabi nito na tingnan niya, My Holiness. Isang statwa na ganap na nakakakuha ng hitsura ni Brother Greed. Ito pala ang elder, at sinasabi nito na akma na sana, kung may rebulto ng Diyosa na si Rebecca sa tabi nito. Pilit na nakangiti at sinasabi ng Papa, na si Damian na I don't think na magugustuhan ni Greed yun. Sasabihin niya lang na sayang ang pera, nagtataka, at nakakaramdam na ng pagkabalisa, ang Baron na si Kong, at sinasabi nito na nandito din ang Papa at ang mga elder ng Rebecca Church. Imposible, sila ay mga kilalang tao na kahit na ang emperador ay hindi maaaring tawagin sila ng malaya. Maging si King Cactus ng kanilang Gauss Kingdom, na halos hindi makatagpo ng mga elder, matapos bumisita sa Vatican. Dapat ito ay isang uri ng trick, siya ay naglalagay ng isang pagganap sa pamamagitan ng pagbabalat kayo sa kanyang mga tauhan. Biglang may bumangga sa kanya, at sinasabi ng bumangga sa kanya na tumabi siya sa daan. At batid nito na huwag siyang hamarang sa daanan ng kanilang hari. Hindi naman makapaniwala si Baron Kong na ang nakita niya ay ang Beast King. At sa isip-isip nito na maging ang Sirens na hindi pinansin ang mga hiling para sa mga alyansa mula sa hindi mabilang na mga bansa.
Ngayon napagtanto niya na ito, may tsismis na si Greed ay bumuo ng alyansa para talunin ang Greed Demon na si Belial. Iniisip niya na isa lamang itong walang basehan at tsismis, dahil hindi niya talaga kayang talunin ang isang demonyo, na may kapangyarihang itaboy ang mundo sa pagkalipol. Hindi ba kasinungalingan yun kay Greed? Totoo ba talaga? Kailangan niyang humingi ng tribute sa harap ng mga kilalang tao. Hindi niya kaya ito, My Majesty, may nakakita kay Baron Kong, at tinatanong nito kung saan siya pupunta. Sumagot naman ito at sinasabi niya na masama ang kanyang pakiramdam. Sinasabi ni Tobin na sinasabi niya ba sa kanya, na lahat ng 15 kaharian maliban sa imperyo ay nagpadala ng delegasyon. Inaakala ba nila na sila ay tanga, tinanggihan nila ang kanilang imbitasyon noong una, ngunit ngayon ay biglang nagbago ang kanilang saloobin? Nakangiting sinasabi ni Vantner na tiyak na sinusubukan nilang makuha ang kanilang mabuting panig, iniisip na sila ay magiging kasing laki ng imperyo. Sinasabi ni Pixord na narealize nila sa wakas, kung gaano kagaling ang Greed nila. Sinasabi ni Lowell na malabong mangyari yun, nasa posisyon sila kung saan kailangan nilang tanggihan tayo. Sinasabi ni Vantner na ang sinasabi niya ba, na may binabalak sila. Nakangiti na parang demonyo si Lowell, at sinasabi nito na syempre. Nakikita niya ang lahat, walang makakatakas sa pananaw ng kanyang isip. Ito ay magiging isang perpektong pagkakataon para sa kanila, kaya simulan na nila ang seremonya. Isang oras ang nakalipas, ang mga delegasyon mula sa lahat ng 14 na kaharian ay nagtipon sa lugar ng pagtatatag ng seremonya. Baron Kuda ng Murray Kingdom, Baron Vediga ng Altana Kingdom, Baron Beads ng Violet Kingdom, Baron Guy ng Fold Kingdom, Baron Briton ng Ark Kingdom. Sinasabi ni Baron Beads na hindi siya makapaniwala na napakaraming tao ang nagtipon sa seremonya ng pagtatatag ng isang taksil. Sinasabi ni Baron Vediga na gayunpaman, hindi bababa sa kalahati ng mga tao dito ay mga immortal. Walang mga kilalang tao, maiba sila, nasaan si Baron Kongs? Sinasabi ni Baron Guy na babalik na daw siya dahil sa pagsakit ng sikmura. Gayunpaman, tila may hindi bababa sa 1,000 kabalyero, at sila ay armado ng husto, sigurado siya na gumastos sila ng malaki sa pagtatatag ng kaharian. Hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa kanilang financial power. Bluff lang lahat yan, tiyak na siya lang ang mga kabalyero dito ang armado ng maayos. Sinasabi ni Baron Briton na sinamantala nila ang mga tao sa kanilang kaharian, tinatrato silang parang mga hayop, at inilagay iyon sa mga kawal. At batid pa ni Baron Guy na alam niya ba, na ang mga hayop ay nakatayo sa itaas ng mga tao. Sa isip-isip ni Baron Kuden na si Greed, gaya ng inaasahan mula sa demonyong pumatay sa kanyang hari, matapos ipagkanulo ang kanyang bansa. Para sa kapayapaan ng kontinenteng ito, handa siyang ilagay ang kanyang buhay, para masigurado na hindi mamumuno sa Etnal ang demonyong ito. Bumubulong at sinasabi ni Baron Vediga gaya ng inaasahan mula sa layon ng Murray. Tulad ng isang hindi kapanipani walang killing intent. Sa narinig niya, nanalo siya sa 2-on-1 battle laban sa mga Black Knight ng Imperyo. Bumubulong na sinasabi ni Baron Breton, na mataas ang kanyang katayuan, dahil sa kanyang matibay na personalidad, ngunit ang kanyang sword technique ay isa sa pinakamahusay sa kontinente. Hindi nila namamalayan na nandyan na pala si Asmaphel, at sinasabi nito na ilayo nito ang kanyang killing intent. At tinatanong nito kung hindi niya ba alam ang manners. Nagulat naman dito si Baron Cuban, at sa isip-isip nito na ano ito. Pinipigilan niya ang kanyang killing intent, kung isang sundalo lang ang nasa level na ganito, hindi niya ma-imagine kung gaano kalakas ang mga kabalyero. Sinasabi ni Baron Breton na hindi ba humingi ng tawad ang sundalong yun matapos siyang mabangga. Sinasabi ni Baron Guy na puputulin niya sana siya ng walang babala. Dapat siyang maging maingat gaya ng kanyang skill. Sa isip-isip ni Baron Cuban na mga bobo, kung binunot niya ang kanyang sword, patay na sana silang lahat dito. Pinagpapawisan sinasabi ni Baron Cuban na parang ang jerky na kinain niya kanina sa tanghalian ay mukhang sira na. Uuwi na muna siya, dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Sinasabi ni Baron Guy na naulit-ulit, ganun din ang sinabi ni Baron Kongs kanina. Sinasabi ni Baron Beads na baka may sabuwatan na nangyayari na hindi nila namamalayan. Sa isip-isip ni Baron Cuban na hindi tumitigil ang panginginig ng kanyang kamay. Anong klaseng military power ang meron sila, at nagpapasalamat siya na hindi pa nila nasakop ang bansa nila. Walang duda, era ito ni Greed, kailangan niyang sabihin sa kanyang kamahalan na makipag-alyansa sa Overgeared Kingdom,
sa lalong madaling panahon. Sa isip-isip ni Baron Vediga na natakot ba siya, pagkatapos makita ang kanilang military power. Nakaka-disappoint naman, hindi siya takot sa mga knight nila. Dahil nasa kanya ang vampire's ring, na nakuha niya sa pangangaso sa isang intermediate vampire, na lumitaw sa teritoryo niya. Sinasabi ng nakapulang buhok na narinig niya ba, pagkatapos ng seremonya, ang pangalawang miyembro ng String Guild ay pupunta sa isang vampire city para sa isang group hunt. Sinasabi ni Vantner na mahina ang mga vampira, hindi na sila makakuha ng mga experience sa kanila. Sinasabi ng nakapulang buhok na isipin na lang nila ito, bilang pagpunta sa isang picnic upang may handa ang kanilang mga miyembro. Tinatanong ni Vantner na wala pa ba silang advanced vampires rings? Good God, napatulala naman ang Baron at hindi ito makapaniwala sa mga naririnig nito. Sinasabi ni Baron Vediga na nahihilo siya, aalis na muna siya, nagtaka naman ang mga Baron, at sinasabi ni Baron Guy na sasuko na siya sa pag-iisip, sa gitna ng bulungan ng mga delegasyon, tumunog na ang mga trumpeta, at sa atensyon ng buong mundo, ang seremonya ng pagtatatag ng unang bansang manlalaro, ang pagsisimula ng Overgeared Kingdom. Siyempre, ang mga magagandang pagbabago sa kasaysayan ay hindi kailanman dumarating ng tahimik.